Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Inilarawan tayo ng Biblia bilang corrupted mula sa imahe pinagagawaan ng Diyos sa atin. Paano ito nangyari? Nakalathala ang mga pamyaring ito sa libro ng Henesis sa Biblia. Ilang sandali lamang matapos malikha mula sa imahe ng Diyos ang mga unang nilalang na sila Adan at Eva, ay napasubok sila upang magdesisyon. Inilarawan ng Biblia ang kanilang pakikipag-usap sa isang ahas. Ang ahas na ito ay laging naunawaan na siya si Satanas, ang isang espiritu na kaaway ng Diyos. Sa Biblia, si Satanas ay karaniwang nagsasalita sa pamagitan ng ibang tao. Sa kasong ito, nagsalita siya bilang isang ahas. Ang ating pong pinagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Henesis 3, Henesis 3, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6. No? Henesis, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6. Ito ang sinasabi. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop ng nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang punong bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na sa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama." Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ang kanilang pinili at temptasyon ay nang masabi sa kanila na maaari silang maging katulad ng Diyos. Hanggang sa puntong ito ay nagtiwala sila sa Diyos para sa lahat. Ngunit ngayon ay mayroon na silang pagpipilian na maging kagaya sila ng Diyos, na magtiwala sila sa kanilang mga sarili na lamang at maging sarili nilang mga Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon,
sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kababayan, lalo na ang iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming nagkakasakit sa panahon ngayon, O Diyos, tulad ng ubo, sipon, at iba pa. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila. Aming inilalapit ang mga naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway tulungan mo sila na makasumpong ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa kanilang kagustuhang maging malaya, sila ay nagbago. Nakaramdam sila ng hiya at sila ay nagtangkang magtakip sa kanilang mga sarili. Nang kumprontahin ng Diyos si Adan, sinisi niya si Eva. Si Eva naman ay sinisi ang ahas. Walang nagtangkang maglakas loob na umako sa kasalanan at sa responsibilidad. Kung ano ang nasimulan noong araw na iyon, ay nagpatuloy na lamang dahil namana natin ang kanilang kagustuhang maging malaya. May ilang tao na hindi nakakaunawang maigi sa Biblia at ang kanilang tingin ay tayong mga tao ay nasisisi rin para sa mga masasamang nagawa ni Adan. Ang katotohanan ay ang tanging nasisi ay si Adan. Ngunit, tayo ay nakatira sa bunga ng kanyang mga naging desisyon. Ngayon, ating naman na ang siyang pag-uugali ni Adan sa gustuhang maging malaya. Hindi man natin gustong maging Diyos ng buong kalawakan, ngunit gusto naman nating maging Diyos ng ating sariling kapaligiran na nakahiwalay. Nakahiwalay sa totoong Diyos. Ito ay labis na nagpapaliwanag sa buhay ng tao. Nilalak natin ang ating mga pinto. Kailangan natin ang mga pulis at mayroon tayong sari-saring mga computer passwords. Dahil kung hindi, tayo lamang ay magnanakawan. Ito ang dahilan kung bakit ang iba't ibang mga lipunan ay patuloy nang nagsisibagsakan. Dahil ang kultura ay may inklinasyon sa pagkabulok. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng anyo ng gobyerno at ang mga sistema ng ekonomiya, bagaman ang iba ay mas mahuhusay kaysa iba, sa huli ay nasisira
at bumagsak din sila. Mayroon tayong katangian na nagpapamamis sa atin kung ano nga ba talaga ang buhay sa nakaraan. Ang salitang miss, M-I-S-S, ay naglalahad ng ating sitwasyon. Mayroong taludtod mula sa Biblia na nakakapagbigay sa atin ng larawan upang mas maunawaan ang mga ito. Ang sabi rito ay sa kabubuan ay kabilang ang 700 piling kawal na pawang kaluwiti at kanya-kanyang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ito'y makikita sa mga Hukom 20:16. Inilalarawan dito ang mga sundalo na mga eksperto sa paggamit ng tirador at mga hindi pumapalya. Ang salitang ito sa Hebreo na isinalin sa mis sa itaas ay isinalin na kasalanan mula sa bagong tipan. Kumuha ng bato ang sundalo at inihagis niya ito upang matamaan ang kanyang target. Kapag siya ay lumampas, siya ay magiging talunan at nabigo siya sa kanyang layunin. Sa parehong paraan, tayo ay nilikha mula sa imahe ng Diyos para matamaan ang target kung saan tayo ay nakaka-relate sa Kanya at kung paano natin itatrato ang ibang tao. Ang magkasala ay ang pagkaligtas sa ating layunin. Pagkaligtas sa ating layunin o target na nakalaan para sa atin. Itong miss the target na larawan ay hindi masaya o mabuti. Minsan, malakas ang reaksyon ng mga tao sa pagtuturo sa Biblia sa kasalanan. Sinabi minsan sa akin ng isang estudyante, hindi ako naniniwala dahil hindi ko gusto kung ano ang sinasabi nito. Ngunit ano nga ba ang kinalaman ng pagkakagusto sa katotohanan? Hindi ko gusto ang mga taxes, giyera, o mga lindol. Walang may gusto ng mga ito, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi sila totoo. Hindi natin sila pwedeng ipagwalang bahala. Lahat ng sistema ng batas, pulisya, pagkandado at seguridad na itinayo sa ating lipunan upang tayo ay alagaan mula sa ating mga sarili ay nagsasabing mayroong mali. Sana lamang ay ang biblikal na pagtuturo sa atin ng kasalanan ay maikukonsidera sa isang open-minded na paraan. Mayroon tayong problema. Tayo ay corrupted mula sa imahe kung saan tayo ay unang nilikha. At ngayon ay nawawala tayo sa target kapag dumating na ito sa ating moral na mga aksyon. Ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos na walang kakayanan. Siya ay mayroong plano para iligtas tayo. At ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay literal na nangangahulugang magandang balita. Dahil sa planong ito, nakasaad ang magandang balita na tayo ay inililigtas niya. Hindi na hinihintay ng Diyos si Abraham para inanunsyo
ang balitang ito. Siya na mismo ang nagsabi nito sa kanyang pakikipag-usap kina Adan at Eva. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming mga mahal sa buhay. Gabayan at padumayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.